Dumating sa bansa kagabi ang nasa 60 overseas Filipino workers mula Israel. Ito ay binubuo ng 32 hotel workers, 23 caregivers at 2 sanggol. Ito ang ika-4 na batch ng repatriated OFWs mula Israel at may pinakamalaking bilang. Isa sa kanila si Jay, isang hotel worker. Kwento niya, hindi biro ang kanyang naging karanasan ng atakihin ng Israel, bagay na hanggang ngayon ay sariwa pa sa kanyang alaala. Kumuha na daw kami ng mga gamit namin at pumunta kami sa mga bomb shelters. At sa kasamang palad po yung flat po namin na tintirhan ay wala pong bomb shelters. Kaya kami po kanya-kanyang takbo po kami papunta kung saan kami makakasilong. Pasalamat po kami at wala naman pong tumama na missile doon sa flat namin. Nagiging magugulatin na ako, makarinig lang ako ng mga tunog ng helicopters, yung mga sasakyan po ng mga sundalo na nagpapatrolya sa buong Tiberias. Iba na po yung nararamdaman ko. Hanggang sa naapektuhan na po yung pagtulog ko, gawa nga nung sa gabi, hindi na ako makatulog ng maayos dahil what if sa kasarapan ng tulog ko, biglang may missile na mapadpad doon sa flat namin. Kung kaya't napag-isipan ko na umuwi na lang po siguro. Ganito rin ang naranasan ng ating kababayan na si Ernesto. Na-experience po namin yung bombing malapit po sa amin, which very traumatic po sa amin. Masasabi ko po na nagkaroon po ako ng anxiety. Sa kanilang pagbabalik sa bansa, tulong mula sa gobyerno ang nag-aabang sa kanila. Kabilang na dito ang assistance mula sa Department of Social Welfare and Development, Department of Foreign Affairs, TESDA, Department of Health at kahit na ang Kongreso. Taxpayers money to, so pasalamat din sa mamamayan natin at of course sa Kongreso, no? DSWD, TESDA and DOH, let us not underestimate or understate yung participation. It's not just DMW o DFA po. Whole of government approach mula sa DSWD, Department of Health, TESDA, of course DFA, and also from the Congress ang aming pong chairman ng Migrant Workers Affairs, and of course ang DMW. Yun pong usual na inaitutulong ng hiwa-hiwalay, ngayon po pinagsama-sama. So bawat mayroong hihingin at pangangailangan na ihahatid ng mga OFW, napakabilis. Ayon sa DSWD, ang repatriates ay makakatanggap ng cash aid at iba pang assistance tulad ng livelihood assistance, medical assistance at kahit na ang mga pangangailangan ng kanilang mga anak. Kabilang sa mga pinatitiyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nasa 130 naman ang inaasikaso ngayon ng pamahalaan. Kaugnay niyan, may isa naman na hiling ang ilang Pilipinong repatriates. Sana ho ay matulungan ho kami ng ating gobyerno na makahanap pa po ng mas safe na bansa na pwede ho namin pagtrabahuan. Nagpapasalamat po ako ng marami sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos at sa lahat ho ng sangay ng ating gobyerno. Sa lahat ho ng mga naibigay niyo pong tulong para po sa amin. Sa ngayon, may 250 requests for repatriation na sa Department of Migrant Workers at patuloy pa itong nadaragdagan. Bukod sa Israel, mahigpit din na binabantayan ng pamahalaan ang sitwasyon ng ating mga kababayan sa Gaza Strip at Lebanon. Sujin Kim, para sa Bayan.